and magiging successful kayo or magtatagumpay kayo dun sa chosen field nyo, no? So, kung ano yung pinili nyo. Kung pinili nyo magtrabaho, magsa-success kayo dyan sa trabaho na yan. Kung pumili ka ng bagong kumpanya, magsa-success ka or sa-success ka dyan sa bagong company na yan. Kung pumili kayo ng bagong negosyo or bagong side hustle or bagong trabaho, kung ano yung bago na pinili mo, sa-success ka dyan. And mas magiging maganda yung progress mo compared dun sa before. So, merong comparison, yung before and yung now, okay? So, yung hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Money Money Come to Me. Ito yung ating money reading guys para ngayong June para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising sign and Venus. Unahin natin tong deck na to. Ito yung money manifesting techniques para sa inyo guys. So meron tayong choice. Even when money is scarce, avoid such statements as, I can't afford to buy this or I don't have that kind of money. They reinforce a sense of lack. It's better to tell yourself, I choose not to buy this at this time. So guys, pag sinabing choice, ito yung mga choice of words, no? Yung mga salita na palagi yung binibitawan araw-araw sa buhay nyo, especially pagdating sa kaperahan. So, if you're always saying, kapag sanay na sanay kayo magsabi na wala akong pera, mahirap lang ako, mahirap ang buhay, mahirap kumita ng pera, mahal ng bilihin, etc., no? Lalo nyo lang ma-experience yan sa buhay nyo kasi sinosolidify nyo yan. Para yung ano guys, sinesemento nyo, no? Parang nilalagyan nyo ng semento yung mga statements na yan. Di ba? Pag may semento, matigas, matibay. So, the more na sinasabi nyo yung mga salita na yun, the more na ginagawa nyo siyang sementado sa buhay nyo. And the more na tumitibay siya as your belief system and we manifest what we believe, no? So, kapag ka ganun yung paniniwala nyo, yun at yun yung ma-experience nyo. So, imbes na ganun yung sabihin nyo, guys, no? Mag-affirm kayo, kaya nga ako palagi nag-share sa inyo guys ng mga money affirmations, no? Money, money come to me. Palagi ako may pera, palagi ako nagkakapera. I'm the king of abundance, I'm the queen of abundance. Or kahit anong money affirmations na nakaka-resonate kayo or magaan sa loob nyo. Guys, dapat dun kayo mag-focus palagi, no? Sa una, lalo na kung galing kayo sa hirap or nakaka-experience kayo ng mga money problems, mahirap buhay nyo. Sa una, kapag sinabi nyo na palagi ako may pera, palagi ako nagkakapera, madaling kumita ng pera, magaan ang daloy ng pera sa akin. Kapag sa una nyo sinabi yan, tapos galing kayo dun sa negative na sitwasyon or nasa negative na sitwasyon kayo, magkakaroon yan ng resistance. Ibig sabihin, parang, hindi ka naman naniniwala. Parang hindi kukontra yung isip mo dyan. Hindi totoo yan. No? Mahirap kang kumita ng pera. Mabagal ang pasok ng pera sa'yo. So, kokontrahin yan ng isip mo. But, ang susi doon is repetition. Ibig sabihin, pag paulit-ulit mong sinasabi, palagi ako may pera, palagi ako nagkakapera, magaan ang daloy ng pera sa akin, nabibili ko lahat ng gusto ko, mayaman ako, maunlad ako, maasenso ako. Pag paulit-ulit mo siyang sinasabi, guys, lalambot din yan. Parang ano guys, di ba? Yung kasabihan na walang matigas na tinapay sa mainit na kape. So, kahit gaano katigas ng tinapay, yung mga kanigahan nyo, lalambot din yan, mga kapiksi, basta paulit-ulit nyo sinasabi yung mga positive statements na sinishare ko pagdating sa kaperahan. Okay? So, do yourself a favor, guys. Huwag kayong magreklamo sa pera. Kung ayaw nyong lalo kayong maghirap sa buhay. And instead na magreklamo kayo, say positive statements like money affirmations pagdating sa pera para talagang ma-resolve yung mga money problems yung mga kapiksi. Okay? Ikaw lang yung makakagawa niyan kasi ikaw lang yung makakatulong sa sarili mo. Dito sa channel natin guys, meron tayong mga
money subliminals, pampaswerte subliminals. So, kung hindi kayo marunong mag-affirm, pwede niyong pakinggan yung mga pampaswerte subliminals na yun, guys. Libre lang yun dito sa channel natin. Basta wag kayong mag-isip ng nega. Kasi pag nag-isip kayo ng nega, guys, kinukontra nyo yung mga affirmations ng subliminal. Okay? Alright. So, sana naintindihan nyo yan. Comment down below if naintindihan nyo. So, ito yung ating deck, guys. Hanapin natin yung energy ng money at saka yung energy ng Sagittarius. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo yung mga available courses natin. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte, guys, meron tayong money shaker jar. Ito yung, guys, super tiit na bote, pero super effective, super powerful. At saka ito, mga kapixie. So, ito yung WhatsApp number ko sa mga gusto mag-avail. I-chat nyo lang ako dyan, guys. I-screenshot nyo yung number. So, Sagittarius kayo na-represent ng King of Wands. Ito yung ating money energy, mga kapixie. So, latin muna natin, guys. This is a very positive set of energies, mga kapixie. So, ito, guys, nakikita natin na yung, ito, guys, for some of you, magiging maganda yung daloy ng pera sa inyo. Kasi una, meron kayong mga brand new beginnings. Ito, mga brand new beginnings na to, mga kapixie, pwedeng maaari kang magsimula ng panibagong journey pagdating sa kaperahan. Especially, guys, kung meron kayong, let's say, gusto mong lumipat ng trabaho o kaya bago ka palang magtatrabaho. Ito applicable ito sa mga fresh grads, no? Marami tayong mga fresh grads ngayon. So, if meron kayong mga ina-applyan na trabaho, mga kapixie, i-claim nyo na sooner or later, makakatanggap din kayo ng mga good news, mga offer, job offer din sa mga ina-applyan nyo. Ganon din yung mga nag-shift, nag-change ng kanilang career or ng kanilang company. So, kung lilipat kayo sa ibang company, guys, makatanggap kayo ng good news. Kung nag-shift kayo ng bagong pagkakakitaan, so let's say, dati nagtatrabaho kayo, tapos ngayon gusto nyo nalang magnegosyo, or gusto nyo mag-side hustle, ganyan, or gusto nyo mag-freelancer, makakatanggap din kayo ng magandang resulta, magandang progress dyan, mga kapixie. So, kailangan nyo lang maging consistent, kailangan nyo lang magtiyaga, guys. And magiging successful kayo or magtatagumpay kayo dun sa chosen field nyo, no? So, kung ano yung pinili nyo. Kung pinili nyo magtrabaho, magsasuccess kayo dyan sa trabaho na yan. Kung pumili ka ng bagong kumpanya, magsasuccess ka or sasuccess ka dyan sa bagong company na yan. Kung pumili kayo ng bagong negosyo or bagong side hustle or bagong trabaho, kung ano yung bago na pinili mo, sasuccess ka dyan. And mas magiging maganda yung progress mo compared dun sa before. So, merong comparison, yung before and yung now, okay? So, yung now mo, mas magiging maganda yung progress, mas may pag-angat, mas may pag-unlad, mas may pag-asenso, mga kapixie, kumpara dun sa dati. At saka parang mas mag-grow ka dito, kapixie. So, pag sinabing mag-grow, mas lalong lalago, at saka mas marami kang makikilala na pwedeng makatulong sa'yo para mas lalo kang umangat at umasenso, mga kapixie. Okay? So, maganda ito kasi very progressive yung energy. Pag sinabing progressive, guys, pasulong, no? Pasulong yung energy nyo, mga kapixie. And bukod dyan, meron din kasi kayong mga good karma, no? So, pag sinabing good karma, nakakatanggap kayo or makakaranas kayo ng mga blessings or mga rewards from the universe dahil sa mga good intentions nyo. So, kung palagi kayong gumagawa ng mabuti sa kapwa nyo, guys, magkakaroon kayo ng
good rewards from the universe. Yung iba naman guys, kung pangarap nyo na mag-abroad, mga ibang bansa, lumipad, mga kapiksi, matutupad yung mga pangarap na yan. So, selective ito guys, dun lang ito sa mga mahilig mag-abroad or gustong mag-abroad. So, magkakaroon ng chance na sagutin yung dasal nyo guys, no? And maaari kayong magkaroon ng opportunity para mag-apply sa abroad, or kung meron na kayong mga pending application, pwedeng matanggap or matuloy yung mga paglipad nyo, mga kapiksi. Okay? So, napakaganda guys, napaka-progressive energy. I-mind nyo na yan guys sa comment section, mga kapiksi. So, what else? Tingnan pa natin. Ito naman guys, may lumalabas dito sa negative, kasi sa negative nakikita natin na for some of you parang nagkakaroon kayo ng conflict. Itong mga conflict na to guys, conflict ito sa mga kapiksi natin na mga breadwinner, no? So kung kayo ay breadwinner, kung parang nagagalit, hindi naman sa nagagalit, pero parang nagkakaroon kayo ng conflict sa mga pamilya nyo, kasi parang nagrereklamo kayo na bakit ako lang yung naghihirap, bakit pasan ko yung parang buong daigdig sa loob ng pamilya natin. Tas parang nag-emo kayo for some of you na parang feeling nyo walang tumutulong sa inyo, guys. Okay? So may mga ganun. Syempre dito guys, kailangan kausapin nyo yung pamilya nyo para magkaintindihan kayo, di ba? Sabihin nyo na hindi nyo kaya mag-isa, okay? Na nahihirapan kayo, and if may maitutulong sila, tulungan kayo. Or pwede naman na yes, ikaw yung breadwinner, magbigay ka, pero magbigay ka rin sa sarili mo, 'di ba? Parang sabihin mo na ito lang yung kaya ko, hanggang dito lang yung kaya ko. If meron pa kayong kailangan, probably pwede kayong gumawa ng paraan, pero hanggang dito lang yung mabibigay ko, kasi you also have to save something for yourself. Huwag mong kalimutan na bigyan yung sarili mo, kasi pag binigay mo lahat, parang kang mauupos na kandila na wala nang matitira para sa'yo kapag maubos ka. Okay? Sana naiintindihan nyo yan. Hindi naman yun sa pagmamadamot guys, but it's just about giving something to yourself. If you are giving to them, kung nagbibigay ka sa kanila, kailangan nagbibigay ka din sa sarili mo. Okay? Alright. And ito naman guys ay mga more opportunities pa, mga kapiksi, no? Nagbubukas pa talaga yung mga pintuan ng oportunidad sa inyo. Marami kayong choices, marami kayong option, mga kapiksi, pagdating sa pagkakakitaan. So parang bibigyan ka ni universe ng mga different options na pwede mong gawin para magkaroon ka ng dagdag kita or dagdag income. Dumadating ito doon sa mga kapiksi natin na talagang naghahanap, no, ng paraan para madagdagan yung kita nila. So kapag naghahanap kayo, yung mga opportunities, dadating talaga yan, mga kapiksi. And you will also realize na may mga taong loyal sa'yo, may mga taong handang tumulong sa'yo. Ito, mag-applicable to dun sa mga kapiksi natin na nagkakaroon ng mga money problems naman. So kung may mga money problems kayo at nanghingi kayo ng tulong, mga kapiksi, so may mga taong handang tumulong sa'yo, yung mga loyal sa'yo, na hindi kayo iiwanan whatever happens guys. Okay? Alright, so i-mind nyo na guys yung mga magagandang energy, itong mga bagong opportunities guys, na sinabi natin, itong mga success, tagumpay, no, tsaka yung mga pag-abroad, yan, mga good karma, yan. So i-mind nyo yan lahat guys sa comment section. So bunot lang tayo ng isa pang card para sa inyong additional message, Sagittarius. Instead of pushing yourself so hard, stop, breathe, and reevaluate. You are doing enough, even if it doesn't feel like it. Don't wear yourself out to the point of exhaustion. It is not worth it. Balance your time more wisely. So, ito guys, ito yung pagkakaroon ng work-life balance sa buhay natin. Yes, ina-admire natin yung mga taong masisipag sa buhay talaga, no? Kasi, bawal lang tamad sa buhay. Galit ako sa mga tamad talaga guys, no? Kasi napakasipag ko. Kahit nasa bahay lang ako. But
yung mga tamad, sila pa yung mga mahilig magreklamo sa buhay. Pero, wag din nating parusahan yung sarili natin, guys. Yes, okay lang na maging masipag tayo, pero kailangan may balanse din. Bigyan mo din ng time yung sarili mo para makahinga, para makapagpahinga, okay, makapag-relax. Kasi, 'di ba, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. So, kapag sobrang sipag mo, sometimes wala ka ng time sa sarili mo para makapagpahinga, hindi mo nabibigyan ng time sa sarili mo na makapag-recharge ng energy. So, ikaw din yung nalulobat. Baka magkasakit ka pa, yung kinikita mo kulang pa dun sa pampa-hospital mo, 'di ba? So, alagaan niyo rin yung sarili niyo, mga kapiksi. Don't be too hard on yourself. Alright? Okay. So, yeah. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan for more tarot readings. Ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video natin, guys, about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.